Tinanong ni Jisuk si Kaden at kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi niya na kailangan niyang masanay gaya ng dati. Hiniling niya sa kanya na baguhin ang estilo ng pagsasanay at igiit ang kapangyarihan ng accumulator. Hiniling niya sa kanya na mag-focus sa paggawa ng bagong force control. Ayon kay Kaden na pakiramdam naman dirigma, at hiniling sa kanya na huwag masyadong ma-stress tungkol dito. Nangyayari ang mga ganitong bagay sa tuwing nakakatalo siya sa isang tao na may kasamang grupo. Kung mas sikat ang grupo at mas mataas ang natalong grupo, mas brutal ang pagganti nila. Tinanong siya ni Jisuk kung ano ang nangyayari at tinuran niya na may iba't ibang dahilan, ngunit karaniwan ay para sa ganoong dahilan, at sinabi sa kanya kanina na ang pagkawala ng mga miyembro ay pagkawala ng grupo. Tinanong siya ni Kaden kung iniisip niya na maipapanalo niya ang laban. Tumugon si Jiwoo na hindi siya sigurado dahil ayon kay Sucha nag-iisa lang siya. Pagkatapos ng lahat, binitawan niya ang kanyang bantay at muli niyang makukuha ang pagkakataong yon. Tinanong siya ni Kaden kung alam niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag hindi siya kumpiyansa sa kanyang sarili. At sinabing kailangan niyang magsanay hanggang sa makuha niya ang kumpiyansa na yon. Sila ay nagsimulang tumakbo na may determination na sila ay magsisikap. Pagkatapos nito, siya ay pumunta upang makita ang kanyang mga kaibigan sa ospital, at sila ay nabigla nang marinig na siya ay mag-spar ng ganoon muli. Sinabi sa kanya ni Soban at tinanong kung bakit hindi niya kinuha ang kanyang telepono, at hindi niya pinansin ang kanyang mga mensahe. Nag-apologize si Jiwoo sa kanila at sinabing naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Tinanong niya sila kung paano nila nalaman ang tungkol dito. Nagsabi si Jisuk na ang Bigdo ay may magandang ugnayan sa Shiwa kamakailan. Susubukan niyang mang-alap ng kaukulang impormasyon tungkol dito. Gayong ito ay maaring maganap sa loob ng 10 araw sa pagitan nila ni Suchan. Nagtatanog siya ng maraming katanungan, at sinabi ni Jiwoo si Suchan ay dumating nitong umaga at hiniling sa kanya na maglaan ng spar muli. Hindi siya maaaring mga refuse at sinabi na ito ay isang spar lamang, kaya kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa linya at malamang na siya ay ganap na gumaling na sa loob ng 10 araw, at alam ni Saba na ang Bigdo ay gagawin ang lahat ng mga string na maaari nilang iligtas ang kanilang karangalan. At ito ay magiging anumang bagay tulad ng huling pagkakataon na siya ay nagtataka sa kanyang bantay at magiging handa para sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Jisuk na dapat ay sinabi na niya sa kanya, at tinanong ni Jiwoo kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Jisuk na dapat ay sinabi niya sa kanya na bumaba ang clan brother bago siya huminin, at siya ay tahimik sa kanyang kakaibang kahilingan. 10 araw na lang ang natitira niya, ngunit sa lahat sa kanila ay tulad nito, walang paraan na matutulungan nila silang magsanay at hilingin sa kanila na huwag mag-alala tungkol dito at mag-focus na maging magaling tungkol dito. Pagkatapos nito, nag-aalala pa rin sila tungkol sa kanya at sinabi ni Saba na ang sitwasyon ay kakilakilabot. Tulad ng panggigigil ni Suchan sa pagkatalo mula kay Jiwoo, na kung saan ay nagiging isang ordinaryong sparring. Gusto ng Bigdo na ibalik si Suchan. At tinanong ni Jisuk kung dapat nilang humingi ng tulong kay Hayek, ngunit abala silang lahat sa nangyari sa headquarter. Sa kabilang banda, nang makauwi si Jiwoo, nagulat siya nang makita si Jang sa gate. Narinig din niya ang tungkol sa kung ano ang nangyayari mula sa ginagawa ng Bigdo at sinabi niyang ito ay isang madaling tugma. Siya ay maghahanda para sa lahat ng posibleng paraan na ang laban na ito ay maaaring lumabas sa pamamagitan ng pagsasanay sa loob ng mga gising na lumalaban sa paraang ginagawa niya. Sinabi rin niya na ang pakikipag-sparring ay nagtataka sa akin dahil hindi maganda sa pagkakaibigan at ang isa ay makakakuha ng malubhang injury. Nagsabi rin si Jang na siya ay aware na dyan. Sa pagkakaalam niya, isa si Kaden sa pinakamalakas na paggising sa mundo dahil sa siya ang kanyang mentor at kakaiba siya. Siya ay may hamon at natalo ang lahat ng uri ng malakas na awakens at patunayan ang kanyang lakas ng hindi kaysa sa isang grupo. Hindi niya tinatanggihan ang isang hamon, at kahit na ang pagkakataon ay kilala na mas malakas kaysa sa kanya. Hinahamon din ni Jiwoo ang kanyang sarili at hindi tumatakas sa isang away, ngunit sabi ni Jiwoo na hindi siya makukumpara kay Mr. Kaden. Hiniling sa kanya ni Jang na pumunta sa Shenhua sa umaga bukas, at tutulungan siya nito sa kanyang pagsasanay. Nagulat si Jiwoo pagkatapos ay sinubukan niyang mag-refuse, ngunit hiniling niya sa kanya na pumunta sa Shenhua bukas. Inakay niya siya sa tarangkahan at si Jiwoo ay bumalik ng bahay, ang tahanan kung saan natutulog si Kaden, ganap na kapayapaan kasama ang iba pang mga pusa. Kinabukasan, nakarating siya sa Shenhua at naalala niyang sinabi sa kanya ni Jang na hihintayin siya nito sa ring.
Noong nakaraang araw, sinabi niya kay Kayden na gustong tulungan siya ni Jiang sa pagsasanay at sinabi niyang maganda ito dahil kilala siya bilang pinakamalakas na gumising sa Korea. Habang nakikipag-usap sa kanya, sinusubukan niyang iugoy ang lubid, at ito ay isang uri ng trabaho para sa. Sinabi niya kay Jiwoo na huwag kakaligtaan ang pagkakataong matuto mula sa isang taong may talento. At sigurado siyang may estilo ito sa pagtuturo at iba sa kanya. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pagduyan sa hangin, at bilang tugon ni Kayden, habang sinusubukan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahang flexibility. Samantala narating niya ang ring, ngunit walang tao. Samantala, pinasok ni Jiyong ang ring at sinabing maaga siya. Lumayo siya, hiniling na pumasok siya sa trabaho at sinabing wala siyang oras para turuan siya ng bago, kaya magsasanay sila sa pamamagitan ng pagkakaroon. Tinanong siya ni Jiwoo kung kabalikat ba niya ang isang taong gumagamit ng gravitational power na tulad Sachin, at sinabi niya na maaari niyang tularan ito. Biglang, lumikha siya ng malakas na stream ng wings hinayla pababa at naramdaman ni Jiwoo na parang bumagsak ito sa kanya. Pagkatapos ay pinalipad niya siya sa hangin gamit ang presyon ng hangin at sinabing, kaya niyang gawin ito. Naalala ni Jiwoo na ito ay katulad ng mga kasanayan ni Suchan kamakailan. Pagkatapos ay gumagamit siya ng isa pang kasanayan, at si Jiwoo ay parang nakaramdam na pinipiga siya. At ito ay tulad ng iba pang mga kasanayan si Suchan. Nirbil ni Jiang na mayroon siyang copy Baekdu skills na naglalagay ng gravitational point sa loob ng ikasyam na katawan upang sila ay umangat, at nag-blow siya ng hangin mula sa lahat ng direksyon upang bigyan siya ng pressure. Napapagod na si Jiwoo, at sinabi ni Jiang na hindi siya eksperto sa paggamit ng mga kasanayang ito. Habang nagising ang iba pang malakas na gravitational, ngunit sapat na upang gayahin ang tulad ng kay Suchan. Humanga si Jiwoo sa kanya at sinabing siya ay hindi kapani-paniwala at kailangan niyang maging malakas at may kumpletong kontrol sa kapangyarihan niyang gawin. Talagang impress siya na marami itong magagawa sa kanyang hangin at mga bagay. Tama si Mr. Kayden na ang paghawak kay Jiang ay ang pagkakataon ng habang buhay. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magsimulang magsanay, at gagamit siya ng Baekdu skills upang pabagalin siya. Itinali niya ang kanyang buhok at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya kung paano niya haharapin ang mga ito. Iniisip ni Jiwoo, ang kapangyarihan ay lampas sa kanyang imahinasyon, kaya kailangan niyang gawin ito. Sa tunog ng beep ay tumalon siya mula sa kanyang pwesto. Naramdaman niya ito nang wala sa oras at sinubukang umatake. Ngunit lumikha siya ng hadlang na kapangyarihan sa paligid niya, at maaari pa niyang hawakan. Ngumiti siya at sinabing hindi gumagana sa kanya ang kanyang mga kakayahan, at sinabi niyang gusto niyang umatake sa simula pa lang. Dahil habang tumatagal ang halaga, magiging maayos ang mga bagay para sa kanya. Hiniling sa kanya ni Jiang na kunin ito ng isang binga, at hindi niya isinasaalang-alang ang kanyang pagpapabuti. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya sa bahay, at sa sandaling makapasok siya sa pinto, nahulog siya sa floor sa kanyang pagod. At tinanong siya ni Kayden kung siya ay may isang mahirap na araw at siya ay tumugon na wala sa kanyang mga kasanayan ang gumagana sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na nagawa niyang kopyahin ang mga kasanayan ng Baekdu gamit ang hangin. At si Kayden ay hindi nakakagulat na siya ay may talento at robustas mula nung siya ay maliit, ngunit siya ay wala pa rin kumpara sa kanya. Tinanong siya ni Jiwoo kung matagal na niyang kakilala si Jiang at sagot ni Kayden na pa niya ito nakilala. Ngunit tanyag na talaga siya. Kilala man ng mga Korean na Awaykins bilang mahina kumpara sa ibang mga bansa. Ang pagiging pambansang pinakamahusay ay sa isang bagay na maaari niyang maging, sabi ni Kayden. Ang mas nakakagulat na bagay ay nakuha niya ang titulong yon noong isang taon, at hindi pa kailanman nagising ang isa na hindi pinansin ito sa murang edad. Iyon din ang dahilan kung bakit minamaliit ang mga Korean Awaykins. At naisip ng mga tao na ang Korea ay dapat na puno ng mahinang Awakins. Upang magkaroon ng tulad ng isang pang Jiang, tinanong siya ni Jiwoo kung ilang taon na si Jiang, at sinagot niya ang naposibleng ilang taong gulang lamang ang lamang kaysa sa kanya. Pagkatapos ay niyaya niya itong bumaba. At kailangan niyang bumalik sa kapangyarihan sa pamamagitan ng force control at bumalik sa pagsasanay. Sa kabilang banda, si Sachin ay abala sa pagsasanay sa kanyang ama at badly injured. Tinanong niya ito kung ito lang ang nakuha niya at bumangon siya upang magpatuloy. Malapit nang dumating si Mr. Suman para humingi ng tulong at sinabing napakalayo niya sa pagsasanay na ito. Hiniling sa kanya ni Suman na huwag maging katawa-tawa bilang anak ng pinuno ng Baekdos, dapat ay palagi siyang sinasanay ng mabuti.
At napakatagal na nilang pinagkakatiwalaan siya. Sinasabi niya na kahit ano pa man ang mangyari kailangan niyang lumalaban ng walang isinaalang-alang sinuman. At sinabi ni Mr. Suman na huwag siyang itulak ng husto ang anak, dahil mayroon siyang sparring na darating at dahil magiging dahilan ito ng kanyang pag-collapse. Pagkatapos ay iniwan siya, hiniling sa kanya na mahiya siya sa sarili niya. Si Mr. Suman ay nag-alala tungkol sa kanya at nagtanong kung siya ay okay. Reply ni Suchan ay ayos lang siya at ipinangako sa sarili na hindi na siya magpapatalo kay Jiwoo Seo. Makalipas ang 10 araw, hindi maganda ang pakiramdam ng Kaden. Dahil sumasakit ang kanyang tiyan. Sinabi ni Jiwoo na nasobrahan siya pagkatapos ng bawat pag-eehersisyo, para sabihin, hindi nawawala ng muscle ang kalamnan, at sinabi kay Kaden na kumain siya ng higit sa karaniwan ngayon, dahil ang bagong pagkain ng pusa ay bago sa kanyang panlasa. Tinanong siya ni Jiwoo kung sigurado ba siyang gusto niyang sumama at kung kaya niyang sumama sa sarili niya. Mr. Kaden refused, at sinabi niyang gusto niya itong tanggapin dahil ang sparring ngayon ay masyadong mahalaga. Nag-aalala si Jiwoo sa kanya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan at nagmamadaling pumunta sa paliguan. Sa kabilang banda, sina Suchan at iba pa ay naghihintay para sa kanya, at hiniling ni Jang sa kanila na maghintay, sinabing darating si Jiwoo. Sinabi ni Mr. Suman na dumating siya ng maaga para magkaroon siya ng kaunting kamestahan sa kanya at matagal na silang hindi nagkaroon ng pagkakataon. Humihingi rin siya ng tawad sa kanya para makaabala sa kanila at sinabing ito ay isang mahalagang issue para sa kanilang grupo. Iniisip niyang si Mr. Hand ang nagbigay ng titulo sa babaeng ito na pinakamalakas na away Kenwan sa buong Korea. At dahil sa kanya, everyone thinking is the strongest awakes one in Korea. Na nagbigay sa Shinwa ng higit na kapangyarihan kaysa sa mayroon na sila. Ngayon, sa isang ranggo na basa pa rin sa likod ng mga tainga sa tuktok ng pyramid, ang Korea status ay hidden rock bottom. Gusto niyang makuha ang ranggong ito, ngunit ang pinakamataas na baitang ay gumising, hindi kayang lumaban ng ganoon lang. Maaari nitong mapahina ang kapasidad ng military ng Korea. Maaari nilang ipagpatuloy ang subscriptor na ito at isipin na lalabas siya sa mundo. Pagkatapos ng ilang oras lumabas si Hayak kasama si Jiwoo, at bumangon siya at winelcome sila. Tinanong ni Mr. Super Kane kung siya ay Jiwoo at ipinakilala siya ni Jeyong kay Super Kane, ang pinuno ng Bigdo. Napag-alaman ni Jiwoo na siya ang ama ni Suchan at sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Nagtataka siya kung paano natalo si Suchan ng isang batang ito. Bumangon siya at sinabing dapat na silang magsimula dahil nandoon ang bawat isa. Ngayon sinabi ng Jiyang na hindi nila ito ilalabas. At bago sila magsimula, gusto niyang makipag-deal sa kanya at hiniling sa kanila na ay pangako na hindi na nila kailangang maghamon pa ng spar pamuli. Ano man ang maging resulta, si Mr. Zuman ay nag-iisip na ayaw na nilang maabala pamuli nila si Jiwoo kung si Suchan ay muling matalo. Since si Jiwoo ay walang posisyon sa Bigdo at hindi makatanggi. Si Mr. Super Kane ay nag-smile at nag-agree sa deal. At si Suchan ay iaayos ang lahat. Hindi lang dahil anak niya si Suchan, ngunit kundi dahil wala siyang katumbas sa buong Korea sa kanyang talent at kapangyarihan. At maging sa iba pa sa tatlo. Moreover, siya ay may personal na pagsasanay sa kanya intensidad, at ang kanyang kapangyarihan ay naging mas matatag. Iniisip niya, walang paraan para matatalo si Suchan sa isang panalo na muli. Alam ni Jiwoo na sinabi ni Jang na para sa kanyang kapakanan at si Suchan, dapat ay talagang mahal niya ang Shinwa at hilingin sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, dahil ito ay isang bagay na hindi na mauulit. Para kay Suchan, wala nang dahilan upang labanan siya muli pagkatapos niyang maduraj si Jiwoo sa par na ito. Assuming lang si Suchan, hiniling ni Hayak na pumwesto na ang bawat isa, bago magsimula ang laban. Habang si Mr. Super Kane ay nag-interrupt at nagtanong kay Jiwoo kung minamaliit ba niya ang Bigdo. Hindi maintindihan ni Hayak kung ano ang ibig sabihin dito ni Mr. Kane. Gayong sa pagkakaalam ni Hayak may kapasidad ang bata na makipag-ugnayan sa mga hayop at makipaglaban ng magkasama. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit niya ginagamit ang kapangyarihang yun, at hindi niya iginagalang ang kanyang katunggali at minamaliit ang Bigdo para hindi niya dalhin ang kanyang laro. Nagtataka si Jiwoo kung ano ang sinasabi niya ngayon at si Suchan ay nagalit at tinanong kung mukha ba itong biro sa kanya. Tinanong niya ito kung sa palagay niya ay mas malaki ang tsansa niya laban sa kanya dahil lang sa swerte niya. Sinabi ni Jiwoo na wala siyang ganap na kontrol sa kapangyarihang yun, ngunit sumusuporta sa kanya si Hayek,
at sinabing siya ay nagsasabi sa katotohanan, at ang kanyang kapangyarihang makipag-ugnayan sa mga hayop ay unstable at magagamit lamang sa isang pusa. Si Cadena ay tumitingin doon, at mga bagay na ginawa niya, nang makita siya ni Super K na sorpresa siya sa pasang yun. Sinasabi niyang kakaiba ang pasang yun, at sinulyapan siya ni Jiwoo, habang si Hayek ay nagtatanong kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Habang si Kaden ay umupo sa gilid at magstay for a while. Nagtataka si Mr. Super Kane kung naiintindihan ng pusa ang sitwasyon sa pamamagitan ni Jiwoo, at inihayag nila na magsisimula na sila. Sinabi ni Mr. Super Kane kay Suchan bago ang spar na pinabagsak siya ni Jiwoo kahit na sa pamamagitan ng swerte, ibig sabihin ay mayroon siyang isang bagay na sinasabi niya na pinakamahusay na makakuha siya ng afilyado sa Big Do. Pero dahil may Shinwoo siya as a sponsor, he will end up affinity with them. Kaya't kailangan niyang sirain siya. Habang si Suchan ay ginagawang katatawanan si Kaden at sasabihing mapapahiya siya na magkaroon ng pasang ganyan. Bilang sidek, tinanong niya kung magkano ang kailangan niyang pakainin sa pusa para tumaba ito. Kapag tumunog na ang kampana, iniisip ni Suchan na may susunod pa. At ibabagsak niya ito ng buong lakas na hindi na niya magagamit muli ang kanyang kapangyarihan. Pareho silang sumugod sa isa't isa para umatake. Ngunit gumawa si Suchan ng nasabing power barrier sa paligid niya, at ang kanyang kapangyarihan ay kumalat ng mas komprehensibo kaysa dati at naging mas malakas. Nagtataka si Kaden kung siya ay may presyon sa buong silid na may gravity upang pabagalin si Jiwoo at panatilihin siyang medyo matigas. Iniisip ni Suchan na maaring mabilis siya, ngunit ang pagtulak ng gravity pababa sa kanya sa buong ring ay walang paraan upang maiwasan ito. Tumungo ng mabilis gaya ng dati. Nagtataka si Jiwoo kung ano ang dapat niyang gawin, o kung madaling ituon ang kanyang kapangyarihan sa isang target na bumagal. Biglang tumaas ang pressure at madalas siyang mag-drag patungo sa sahig dahil sa gravitational pull. Pag-iisip ni Mr. Super Kane na mukhang isang madaling panalo para kay Suchan ang mga ganoong bagay. At si Suman nabuo sa kanya na si Jiwoo at ay hindi nakakagalaw sa loob ng hangganan, gaya ng kapangyarihan. Ngumisi si Cadence at naisip niyang mabuti ang iniisip niya. Ngunit kailangan pa magpersige na pigilan ni Jiwoo kung ang puwersa ng gravitational ay nakatuon sa isang punto. Bigla na lamang sa pagkabigla ni Suchan na ang paglaho ng Jiwoo sa kanyang harapan ay lumitaw mula sa likuran at sinuntok siya ng kanyang buong lakas. Itinulak niya ang kanyang likod at bumagsak sa lupa, na naging mas agresibo si Jiwoo. Nabigla rin si Mr. Super Kane at iniisip na may something talaga ang bata, at makikita na nila ngayon kung ano ang magiging laban pagkatapos nito. Muling sumugod si Jiwoo patungo sa kanya upang salakayin at si Suchan ay sinubukang iwasan siya, ngunit naramdaman niya ito at nagsimulang makipaglaban. Nabigla siya na kaya niyang pabagalin ang kanyang mga paggalaw at iniisip na ang kanyang gravitational power ay ang perpektong kontra sa kapangyarihan ni Jiwoo, ngunit nahihirapan pa rin siyang lumaban. Nagtataka siya kung paano siya nakakagalaw ng ganoon kabilis. Sinubukan ni Jiwoo na atakihin siya, ngunit iniiwasan niya siya sa pagkakataong ito at sinubukan siyang atakihin gamit ang kanyang kapangyarihan. Nag-react si Jiwoo sa oras at tumalon sa background para iligtas ang sarili. Ang bawat isa ay nanonood sa kanila na ikinagulat ni Kaden at napangiti at iniisip na ang gravity field ay maaaring iipit pababa ni Jiwoo. Ngunit ngayon si Jiwoo ay naka-pin down. Wala nang magagawa si Suchan kundi kolektahin ang kanyang gravity field at ituon ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Gayunpaman, ang Jiwoo ay makakagalaw ng higit na kahusayan ng wala ang field, na ginagawang mas mahirap para sa kay Suchan na makasabay sa bilis, sa palagay ni Kaden. Ang labanan ay tungkol sa higit pa kaysa sa kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahusay sa pakikipaglaban sa labanan. Siya ay lalo na nakatuon sa pagsasanay sa kanya para sa pakikipaglaban sa iba pang mga gising, habang si Suchan ay walang talento o karanasan sa labis na antas ng pakikipaglaban. Bigla siyang nag-ipon ng malaking lakas at inatake si Jiwoo na sumisira sa sahig. Sa pag-iisip ni Jiwoo, tama sina Mr. Kaden at Ji-young na ang gravity ay maaaring gumawa ng maraming bagay. At kung siya ay sa pagpapakita sa kanya, siya ay nasira down sa pamamagitan ng skills na yon. Ang pag-iisip ni Mr. Suman sa paraan ng kanyang paglipat ay nagpapakita na mayroon siyang maraming karanasan sa larangan, kasama ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban na kasing husay ng tatlo. Kaya't si Suchan ay nanggagalaiti at nagtataka kung paano siya nag-improve ng ganun kabilis. Bigla niyang naramdaman ang kanyang ama na agresibo ang mga mata, na nakatingin, at nagsimulang manginig dahil sa takot.
Siya pagkatapos nag-atubili siya patungo sa kay Jiwoo, sa pag-aakalang makakakuha niya siya kaagad at madudurog niya sa mga piraso. Iniipon niya ang kanyang kapangyarihan sa isang pag-atake. Habang si Kaden ay nabigla din na siya ay nagbawas ng saklaw at nadagdagan ang kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay hindi sapat upang makahabol kay Jiwoo ng mabilis. At siya ay humakbang pabalik kay Suchan, tulad ng isang sigaw, sinabi sa kanya, nagtanong kung siya ay tatakbo palayo buong araw at sisilakay muli. Si Kaden ay napahanga sa kanya, at sa tingin niya ay makapangyarihan siya. Ngunit siya ay mas kaunting mga kasanayan sa pag-utilize sa kanyang mga kapangyarihan kaysa kay Jiwoo. Nararamdaman na naman ni Suchan sa isang sulyap ang kanyang ama at gustong manalo ito sa anumang paraan, pagkatapos ay tinawagan niya si Jiwoo, at sinabing, walang saysay ang labanan, at sila ay mag-areglo na ito minsan at para sa lahat. Sa pag-iisip ni Jiwoo, kailangan pa rin niyang harapin siya, dahil sa paglipat ni Suchan, sa gravity ay nagsasanay ng kanyang kapangyarihan ng mabilis o kaysa karaniwan. Ngiti si Suchan at iniisip na nahulog siya sa kanyang predator, at sigurado siyang gagamitin niya ang parehong mga kasanayan na tinatalo niya sa kanya. Tinawag siyang off guard noon, pero this time iba na, at may train siya na muli niyang sasalakayin. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, sa pag-iisip, kapag nasa loob na siya ng kanyang larangan, nagtataka siya, magagawa niyang gumalaw ng 1 pulgada at mapapakrush si Jiwoo. Pagmasdan na siya nga, maghanda para sa kanyang mga kakayahan, at ang kanyang iba't ibang skills ay walang katulad na mas malakas kaysa dati. Ang kanyang sukat ay nagawa ang kanyang gawa hanggang ngayon, salamat sa oposisyon na hindi nakabantay. At iniisip niya kung magagawa ba niyang mapunta ito sa isang kalaban na. Naalala niya noong naisip niya ang laban kay Ji-young, at sinabi nito sa kanya na ang bilis at kasanayan na ipinakita niya sa kanya ay hindi kapanipaniwala, at dapat niyang ipagmalaki ang kanyang magagawa. Iniisip ni Jiwoo, ito lang ang skills na magagamit niya para malampasan ang kanyang kapangyarihan, at kasabay nito ay kumalat siya sa kanyang kapangyarihan sa mas mataas na antas. Pagkatapos ay tinawag ni Suchan si Jul para lumapit sa kanya, at ito na ang kanyang huling hininga. Biglang sumulpot sa kanya si Jiwoo gamit ang dati niyang kakayahan at sinuntok siya ng buong lakas. Bumagsak si Suchan at hindi inaakala, ang kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng kuryente ni Jiwoo. Ang bawat isa na nanunood ay nabigla. At gulat na gulat din si Mr. Super K nang makitang makapangyarihan at mabilis siya sa murang edad. Pati ang braso ni Jiwoo ay naaapektuhan nito, at ang kanyang damit ay nasira rin sa kuryente, habang si Kaden naman ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Si Hayek, para mag-check sa kondisyon ni Suchan, at ibinalita na siya ay wala ng kapasidad at ang spar ay natapos na. At si Mr. Suman ay isipin na hindi niya maisip na ganoon kabilis si Jesok. Dahil wala ni isa sa kanyang mga kasama sa pagsasanay ay hindi nakikita. Habang si Mr. Super K na galit at nag-aalala sa kung ano ang mangyayari ngayon. Ayon kay Hayek na nagsasabing dadalhin nila si Suchan sa kanilang ospital. Tumugon si Mr. Super K na hindi na kailangan, at hindi nila nais na magpataw ng higit pa kaysa sa sila ay mayroon. Nasumang-ayon si Hayek sa kanyang desisyon at tanungin sila kung ano ang iniisip ng Shinhwa sa kanila. Si Hayek ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Mr. Super Kane kung ano ang kanilang motive sa pagsasanay ng batang yon. Sa slide, bumulalas siya na ang Shinhwa ay isang grupo na kumakatawan sa Korea. Ngunit ito ay nangangahulugan na ito ay nagsasanay at gumising sa isa ng palihim ng walang rehistro sa kanya. Hamarang si Jiwoo sa kanila at sinabing, ito ay hindi totoo. At ang Shinhwa ay pinoprotektahan lamang sila. Hiniling niya sa kanya na tumahimik at sinabing, ito ay hindi kanyang lugar para magsalita. Sinabi ni Jiwoo na mali ang lahat at galit na tingin sa kanya. May sasabihin sana siya nang dumating si Jang doon. At dahil misunderstood na niya ang sitwasyon at hindi nila na-train si Jiwoo. Moreover, nirerehistro nila siya sa sandaling natagpuan nila siya bilang solo. At tungkol sa sparring na ito, konting tulong lang ang ibinigay nila sa kanya bilang kanyang sponsor. Tinanong siya ni Mr. Super kung paano nanalo ang isang Awakens with such power, nananatili sa ilalim ng kanilang pangangalaga na bigla na lang lumitaw sa kung saan. Sabi ni Ji-young na totoo, pero hindi niya sinabi na siya ay naniniwala dun. Bagkus siya ay lumilitaw upang magkaroon ng tunay na karanasan sa labanan, at sinabi ni Jang hindi nagtagal pagkatapos nilang matagpuan ang Jiwoo, siya ay nakipag-sparring din kina Jesok at Woon bago siya matuklasan. Habang si Mr. Super Kane ay shock na ang mabigat na si Jesok na may maraming potensyal na nagsimula.
Tinawagan siya ni Jiwoo at sinabing, nangyari lang ito dahil binitawan ni Jesuk ang kanyang pagbabantay at nag-reply siya, na hindi na niya mababago ang kinalabasan. Pagkatapos ay sinabi niya, kay Jiwoo na siya ay nagkaroon din ng sapat na karanasan, at siya ay kaibigan ni Soban, ng Union, kaya sila ay pare-parehong kasama ni Jesuk sa sparring sa akademya mula sa kung ano siya dito. Sinusuri din niya na siya rin kamakailan, naisip ko laban sa kanya bilang isang paraan ng pagsasanay, at nagulat siya nang malaman na si Jiwoo ay nagsasanay kasama si Jesuk at Soban. Sinabi niya na ang ibig sabihin nito ay talagang nagmamalasakit ang Shenhua sa kanya at binibigyan nila siya ng pribadong pagsasanay. Sinabi ni Ji Yang na ginagawa lang nila ang kanilang makakaya bilang kanyang sponsor, at sinabi niya na ang bagay na nakakatulong sa kanya ay ang kanyang mga panganib sa buhay at karanasan sa pakikipaglaban sa mga clan brothers. Nagtanong si Mr. Suman kay Hayek kung talagang nakalaban ni Jiwoo ang clan brothers. Sumagot si Hayek na hindi lang isang beses kundi 2 beses, inilagay niya ang kanyang buhay sa linya ng labanan sa dalawang yun. Kung sinong manlalaro ang malaking bahagi sa catcher sa kanila, ibig sabihin mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa kanyang murang edad. Sinabi ni Jiwoo na hindi siya nag-iisa, at kasama niya lumaban sina Jesuk at Soban. Sinabi ni Mr. Super na nauunawaan niya na mayroon siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa rin ito sapat upang ipaliwanag ang kanyang kakayahan. Natahimik sila dito, at napansin niyang may itinatago sila. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila nag-aalangan na mag-explain. At lumitaw si Kaden doon at nag-reveal na si Jiwoo ay ang kanyang apprentice. Nasina Mr. Super Kane at Mr. Suman ay nagtataka kung sino siya, at tinawag siya ni Jiwoo sa kanyang pangalan. Laking gulat nila nang makitang siya ang magaling na si Kaden. Bulalas niya na sumulyap lang siya at dumaan siya para makita ang mahalagang sparring na ito, at tinanong niya si Mr. kung ano ang mali sa pagiging malakas ni Jiwoo. Tinanong niya ito kung dapat bang ang kanyang apprentice ang dapat bugbugin, hindi ang kanyang anak. Nabigla si Mr. Super Kane, at tinanong kung apprentice ba talaga siya ni Kaden, at tinanong siya ni Kaden kung may problema ba siya doon. Habang sina Hayek at Jiwoo ay makikita ang intense situation sa pagitan nila. At tinanong siya ni Mr. Super kung matagal na itong tinatago ng Shenhua sa mahabang panahon. Nag-interrupt si Kaden at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit maaari nilang hindi ipagkalat na si Jiwoo ay kanyang apprentice at wala siyang karapatang malaman ang tungkol sa kanya. Nakakaramdam ng pagkapahiya si Mr. Super Kane at ang iba ay nabigla nang makita ang tensyon na sa pagitan nila. Hilingin ni Mr. Kaden kung gusto pa niyang palakihin ito. Ngunit siya ay nagalit at nagtanong kung paano siya nang ahas na tratuhin ang kanyang buhay sa ganitong paraan, o kung ang kanyang katanyagan ay bulag sa kanya. At hiniling sa kanya ni Kaden na makipag-sparring sa kanya, at ipapakita niya kung saan niya nakuha ang kanyang pangalan. Inilalabas nila ang kanilang mga kapangyarihan, at ang presyon ay dumating upang i-crack ang gusali. Habang si Hayek ay sinusubukang pigilan sila at sasabihin na dapat nilang dalhin si Suchan sa ospital. At umatras sila habang nagtititigan sa isa't isa. Tinawagan ni Mr. Super si Jiang at sinabing seryoso silang mag-uusap tungkol dito. Hiniling sa kanya ni Kaden na huwag itong ilabas sa kanya. Kahit na ang lahat ng mga instruktor sa akademya ay alam ang tungkol dito, at ito ay nasa kanya para hindi niya malaman ang balita, si Mr. Super na tahimik dito at umalis ng tahimik. Pagkatapos nito, tinawag ni Kaden si Jiwoo at pinahahalagahan siya sa kanyang spar. Pagkatapos ay tinawag niya si Ji Yang at sinabing narinig niyang hinawakan niya si Jiwoo sa lahat ng paraan habang nakabantay lang ito sa kanya. Pagkatapos nito, habang siya ay nasa damit silidan, siya ay nabigla pa rin na natalo niya si Suchan. Sa pagkakataong ito ay nasa korte na siya nang hindi nagbabantay. Ibinaba niya ang isang opponent na ganap na naghahanda para sa laban. Sa kabilang banda, si Kaden ay nasa opisina Ji Yang, habang si Hayek ay pinagpapawisan. Dahil siya sinatatakot sa kanya, nag-apologize siya sa kanya at sinabing wala siyang choice kundi sabihin sa chairman ang tungkol sa kay Jiwoo. Si Kaden ay nagalit at nagtataka kung bakit si Hayek ang nagbibigay sa kanya ng merienda tulad ng lagi niyang ginagawa. Tinanong siya ni Jiang kung gaano katagal niya planong manatili sa Korea, at sinabi niyang malakas ang presensya niya para makatulong siya. Tugon ni Kaden na bumibisita lang siya para makita si Jiwoo sa malaking sparring na ito. Si Kaden ay na-appreciate si Ji Yang at napatunayan niya inaalagaan ng Shenhua si Jiwoo. At tumugon si Ji Yang na ginagawa nila ang kanilang trabaho bilang sponsor ni Jiwoo.
Sinabing ni Kain na higit pa sa gayiin ng isang sponsor ang kanyang ginagawa, kaya naman siya ang pumasok. Si Shinwa ay nabigla dahil sa kanya at kay Jiwoo. Muli siyang bumangon at sinabing makikita niya silang muli kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Tinatawagan siya ni Ji-young at sinabing narinig niya na palagi siyang humahamon ng malakas at nagigising. Gusto ni Kaden na hinahamon niya ang mga mas malakas sa kanya, ngunit nakikipaglaban din siya sa mga hindi kilala at nag-trigger sa kanya. At tinanong niya siya kung siya ba ay sapat na malakas para maging interesado siya. Tumugon si Kaden na siya ay nag-iikot, humiling sa kanya ng pakikipaglaban ng walang pag-iisip, ngunit hindi niya yun ginagawa sa mga araw na ito. May mga ilang interes pang mga away-ken na natitira, at sila pa nga ang mga pinuno ng mga grupo. Sinabi niya na sa ilang mga punto na ang mga gumising, ay nagsimulang siyang umiwas. Ang hamon niya, sigurado siyang magkaiba sila ng dahilan. Ngunit ang pinakamalaki ay nasa ganoong laban, either, sila, o siya ay tiyak na magiging mas masama o patay. Moreover, kung nangyari yun sa pinuno ng isang grupo, ang grupong yun ay magiging mahina pansamantala para sa isang sandali at maging isang madaling target sa iba pang mga gising, sabi niya. Si Jang ay naisip ng tamang laban para sa parehong dahilan, kaya dapat na malaman niya kung gaano siya kalakas. Si Kate ay tinanong siya kung gusto niyang malaman kung gaano siya kalakas para pag-interessen siya at sinabi kung siya ay nasa chairman ng Shinwa, at lalo na kung hindi niya inaalagaan si Jiwoo, haminin siya nito na bumalik. Doon siya nakatira at tinanong siya ni Joel kung nagawa na nila ito. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng 1 minuto at gusto niyang makatipid kay Jang at Mr. Inhayed. Pumunta siya sa kanila at nagpaalam at ngumiti lang sila sa kanya. Tinanong niya si Kaden kung dapat ba silang sumakay ng taxi pauwi, ngunit nag-refuse siya at sinabing dapat niyang sanayin ang sarili habang naglalakad pauwi. Hiniling niya sa kanya na subukang I-force control, kahit na siya ay pagod na. Sa kabilang banda, si Suchan ay conscious na nag-apologist para kay Mr. Zuman sa pagsasabing hindi niya kailangang mag-apologist dahil ang pagkatalo sa isang tao ay isang bagay na hindi dapat pagsisihan. At sinabi ni Suchan na siya ang magiging susunod na pinuno ng Bigdo. At ang kanyang pagkatalo ay dagok sa Bigdo, habang si Mr. Suman ay nalulungkot sa kanya at hiniling sa kanya na huwag mag-isip ng ganyan. Sabi niya ay marami pang oras ang natitira para sa kanya upang mapabuti. At kailangan lang niyang matuto mula sa pagkatalo na ito at magtrabaho ng mas mahusay. Napakaraming bagay pa ang dapat sanang sabihin sa kanya ni Mr. Suman, na si Jiwoo ay apprentice ni Kaden. Ngunit maaaring labis para kay Suchan na tanggapin ito. Gayunpaman si Suchan ay tinanong ang tungkol sa kanyang ama at naalala niya nang hilingin niya sa kanyang ama na huwag maging masyadong matigas kay Suchan. Lalo pa ngayon na ang kinalaban niya ay ang Kaden's apprentice. Sinabi ni Super na hindi excuse para matalo, at ipinaliwanag niya na paano siya lalakas gayong pag-iisip. Hiniling niya sa kanya na itago si Suchan sa kanyang paningin kapag siya ay nagising na. At sinabi na lang ni Mr. Suman na iniwan siya ng kanyang ama para sa isang mahalagang bagay. Iniisip ni Mr. Super Kane si Jiwoo at iniisip na hindi lang siya malakas. Ngunit malapit din siya kay Jesok ng Shinwa at Saba ng Union. At ang malalang kaso pa ay sila ay may pakikipag-ugnayan sa tunay na labanan. Iniisip niya kung kailangan niyang tiisin ang Shinwa at ang Union na kumikilos kahit sa susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, sina Kaden at Jiwoo ay nagsasanay at sinabing siya ay nanalo ngayon. Pero pagdating sa level of power, walang binatbat sa kanya si Suchi, sinasanay niya siya sa man-to-man combat. Kaya siya ang nangibabaw sa pagkakataong ito, ngunit natalo siya sa ibang klase ng sparring. Hiniling niya sa kanya na tandaan na hindi siya palaging lumalaban sa isang gumising sa isa sa totoong sitwasyon. Kung natuloy ang sparring, mauubusan na siya ng energy dahil kailangan niyang kumilos ng mabilis laban sa gravity. Ang dami niyang kapangyarihan ay hindi sapat. Iba kina Jesok at Saban dahil nabuo ng mga batang yun ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanilang mga grupo sa loob ng mahabang panahon. Tuturuan niya siya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan ng higit sa kahusayan sa mga paraan na nag-o-optimize ng pakikipaglaban ng lalaki sa lalaki. Hiniling niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya upang gawin itong estilo ng pakikipaglaban na kanyang malakas na suit at nakikitang naiintindihan siya ni Jiwoo. Samantala, si Kaden ay pinapalibutan ng lahat ng mga pusa at nakatingin sa kanila. Bigla siyang bumangon at nagsimulang tumakbo sa likuran nila, at lahat sila ay tumakbo pasulong na nakakakuha ng pagkagulat sa kanya.
At pagkaraan kinuha niya ang lahat ng pusa at sinabi ni Jiwoo na mukhang tuwang-tuwa si Kaden sa kanila. Bigla may kumatok sa pinto niya at sinilip niya na sina Jesok at Soban ay nasa pintuan, at tinanong nila siya kung ano ang nangyari sa kanyang pakikipag-sparring kay Suchan, at tinanong nila siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanila, at sinabi niya na ayaw niyang mag-alala sila. Hiniling sa kanya ni Jesok na kalimutan ang tungkol doon at sabihin sa kanila kung paano ito nangyari. At siya ay natahimik bigla, habang si Soban ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi siya nagsasabi ng kahit ano. At kung siya ba ay nabugbog, bigla siyang hinawakan ni Jesok sa kanyang leeg at tinanong kung siya nanalo ba siya sa sparring. Natutuwa siya na umiiyak si Suchan sa kahihiyan. Samantala, nagulat sila nang makita si Kaden doon at bigla siyang tinanong ni Soban kung sino siya. Sandaling nagkatitigan silang lahat, habang nakikilala siya ni Won, naisip na nasa anyo siya ng pusa, at tinanong nila si Jiwoo kung sino siya. Ang sagot ni Kaden ay nagtuturo siya kay Jiwoo, at ang lalaking iyon ang kanyang mentor. Nagulat sila nang malaman nilang may mentor siya, at sinabi ni Jesok na napakabilis niyang umunlad, at mabilis siya kahit para sa isang taong may mentor. Nagtanong sila kay Won kung ano sa palagay niya si Jiwoo. Ngunit wala siyang tugon. Ipinakilala ni Jiwoo ang kanyang mga kaibigan na si Jesok, Sabin at Won kanya. At tinanong ni Jesok kung nagkita na sila dati, bilang tugon ni Kaden dahil hindi pa sila nagkikita. At ayon kay Jesok na ang lalaking ito ay medyo familiar sa kanya. Maya-maya, sinimulan niyang hanapin si Cassie Nitrate at tinanong kung nasaan siya. At sumagot si Jiwoo na namamasyal siya. Samantala, ang doorbell ay muling tumunog at nagsasabi si Soban sa kanya na sila ay umorder ng pagkain, baka kaya ito ay dumating. Moreover, si Woowan ay humihingi ng paghatol sa buong araw, ngunit hindi niya nakikita siya sa mabuting kalagayan at ang kanyang pag-aalala kay ng Kaden. Pagkatapos nito, silang lahat ay umupo ng magkasama upang kumain. At sinasabi ng Soban na ang umorder nila ay sapat na pagkain para sa mentor ni Jiwoo, dahil kailangan nilang mag-order ng extra dahil kay Won. Tinawag ni Soban si Kaden at hiniling na kumain, ngunit nagsimulang kumain ng pusa instead na si Kaden. Biglang napagmasdan ni Soban na ang lahat ng pusa ay nasa paligid niya. Samantala, si Jiwoo ay naghahanda ng pagkain para sa kanya na may mga pampalasa at iniaalok ito sa kanya. Tinanong siya ni Soban kung ang kanyang superpower ay bilis din, tulad ni Jiwoo, at sinabi niya na may super speed na si Jiwoo bago pa man sila magkakilala. At tinuturuan niya siya ng force control at iba pang mga bagay, at tinanong ni Soban kung ang electrical attribute ni Jiwoo ay kanyang impluensya, at kung bakit siya gumagamit ng kuryente. Muli niyang tinanong siya kung pinili niya ang kanyang kuryente bilang kanyang saloobin para sa parehong dahilan tulad ng iba. At tinanong siya ni Kaden kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol dito. Sinusuri niya na ang dekoryenteng ugali ay dating isang malaking bagay, at ang ilang mga tao ay nagsisikap na baguhin ang kanilang saloobin, at ang bawat isa ay tungkol sa kung paano kailangang revaluated ang elektrikal na saloobin. Sinabi ni Jesok na lahat ng ito ay dahil sa isang tao, at ito ay isang malaking trend sa buong mundo noong panahong yun. At ang Young Awakens ay namamatay na gumamit ng kuryente. Gayunpaman, siya ay nasa ganoong kadali, at kailangan nilang magkaroon ng tamang kontrol ng puwersa at sapat na malakas upang mahawakan ito. Itinuro ni Kate at nanggalit ang kanyang chopstick at tinanong sila tungkol sa taong gumagamit ng electrical attribute, at pareho silang tumugon sa kanyang pangalan. Si Kaden, sina Kaden at Jiwoo ay nabigla sa kanya, at sinabi ni Soban na siya ay isang random na hindi magagamit na Awaken 1, na nanggaling sa kung saan at nagpabagsak sa lahat ng ranggo ng mundo. Natural lang na maging interesado ang mga tao sa kanyang saloobin, at sinabi sa kanya ni Jesok na kilala rin si Kaden sa kanyang mapang-akit na ugali. Narinig nilang binasag niya ang bawat isa na makakasama sa kanyang nerves. At si Soban ay nagre-reveal na 12-12 ng mga grupo ay biglang naglalaho sa hangin. Dahil napunta sila sa kanyang masamang banda. Pagkatapos ay nag-interrupt si Won, at nagsasabing sila ay nanunuya at sinabi sa kanila ni Jiwoo na ang taong pinag-uusapan nila ay ang kanya mentor. Hindi naiintindihan ni Soban at Jesok kung ano ang inaakala niya sa pamamagitan nito, at ni-reveal ni Jiwoo na ang pangalan niya sa mentor ay Kaden. Sila ay nabigla pagkarinig nito at nailuwa ang kanilang noodles na nahuhulog sa damit ni Kaden. Nakita niya ang pagka-aggressive nito at sila ay tumayo at nagsimulang humingi ng apologist sa kanya. Nagpaabot ng panyo si Jiwoo kay Jesok para sa kanya, at hiniling din sa kanya na huwag iwanan silang mag-isa doon dahil siya ay nakakatakot.
Makalipas ang ilang oras, yumuko sila sa harapan niya at nag-apologize sa kanya sa sinabi nila kanina. At si Kaden bilang tugon, nahuwag sila, nag-aalala tungkol dito, pagkatapos ay aalis na siya at pinapasabi kay Jiwoo, na babalik siya at magkikita sila mamaya. Pagkatapos niyang umalis, huminga sila, at sinabi ni Jesok na akala niya ay libing na niya ngayon. Lumapit si Jiwoo at humingi ng apologies sa kanila dahil sa hindi niya sinabi sa kanila kanina. Naintindihan ni Jesok dahil kung nalaman ng mga tao lalong magiging impyerno ang sitwasyon. Idinagdag din ni Sada na medyo maraming tao ang naglilihim sa kanilang mentor. Gayunpaman, nagulat sila na si Kaden ang kanyang tagapagturo at sinabi ng Saba na ang mga tao ay magiging wild kapag nalaman nila dahil ang pinakamalakas na gumising sa mundo ay ang kanyang tagapagturo. Tumawag sila kay Woon at tinanong kung bakit hindi siya na-sorpresa na tulad nila at sinabi niya na alam na niya ang tungkol dito. At ilang beses na silang nagkabanggaan. Pagkaraan ng ilang oras, si Kaden ay pumasok sa bahay sa kanyang anyo ng pusa, habang sina Saban at Jesok ay hinahampas si Woon para sa hindi pagsasabi tungkol dito. Kinabukasan, si Jiwoo ay nagsasanay ng husto, at hiniling sa kanya ni Kaden na magsikap pa. Dahil walang oras para magpahinga, kailangan niyang patuloy na kumilos upang magkaroon ng mataas na kamay sa isang labanan, at sinusunod niya ang mga tagubili ni Cadence at ginagawa ang katulad niya. Hiniling sa kanya ni Kaden na ilipat ang isang pag-atake ng walang tigil, at hindi siya nakakaranas ng malapit na mga kasanayan sa pakikipaglaban, kaya kailangan niyang subukang magtrabaho sa mga ito tuwing siya ay nagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling siya ni Siden na huminto at ipaalam sa kanya na dumating na muli ang mga bata at pumasok sila sa bahay, habang pumapasok sila sa bahay ng nagkakatuwaan. Nagtataka si Jiwoo kung bakit. At sinabi ni Saban na si Jesok ay tumawag at pinuprovoke si Genshak mula sa kung saan. Naalala ni Jiwoo si Genshak na nakilala nila sa akademya at kabilang sa Bigdo. Ipinahayag ni Saban na sinabi sa kanya ni Jesok na hinamon siya ni Suchan kasama ng kanyang ama ang pagbabalik sa kanya sa oras na ito at kailangang tapusin muli. Ngayon si Gang Xiao na lang mula sa apat ang hindi nakipag-spar sa kanya at pinagtatawanan siyang chicken ang labanan. Pagkatapos noon, binabaan niya ito nang hindi binibigyan ng pagkakataong sumagot. In the meantime, tinawagan ulit siya ni Gyansak at nasisiyahan si Saban. Dahil napipikon-en si Jesok at kanina pa siya tinatawagan. Hiniling niya sa kanya na sagutin ang kanyang tawag sa pagkakataong ito, at inayos niya ang tawag at hiniling na huwag siyang tawagan. Tinanong siya kung bakit siya nahuhumaling sa kanya, at sinabing ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Sinabi niyang makipag-spar muna kay Suchan at Jiwoo. Pagkaraan ay saka siya haminin. Pinutol niya ang usapan and after that nagtawanan ng dalawang kolokoy ng ubod ng lakas at iniisip ang kondisyon ni Gangshak. Habang si Kaden at Jiwoo ay pinapanood lang sila, at si Woon ay nakikipaglaro lang sa kanila. Nagtanong si Saban kay Jiwoo kung ang kanyang mentor ay muling darating. At tumugon si Jiwoo na hindi niya alam dahil bigla-bigla na lang iyon sumusulpot. Tinanong niya siya kung bakit siya, tinatanong tungkol sa kanyang mentor, at sinabi niya na mula nang makilala niya ang kanyang tagapagturo, hindi na niya maaari niyang ihinto ang pag-iisip tungkol sa kanya. Nakahiga siya sa likod ni Kaden at sinabing hindi ordinaryo ang hitsura nito. At tinawagan niya si Cassie Nitrate at tinanong kung nakita niya si Mr. Kaden at ang gwapo niya. Tinanong ni Saban si Jiwoo kung in a relationship si Mr. Kaden, ngunit wala naman alam tungkol dito. Inaasam-asam ni Saban na sana ay single si Mr. Kaden. Samantala, tinawag sila ni Woon at tinanong kung dapat ba silang mag-order ng jjajangmyeon para sa tanghalian, at sinabi ni Jesok na naka-order na siya ng 2 bowl ng jjajangmyeon at tinanong pa rin siya ni Sabbin kung umorder din siya ng seafood roman, ngunit siya ay nag-refuse at sinabi na ang jjajangmyeon na ito ay para sa lahat. At ito ay dapat lang kunin o iwanan. Hinawakan siya nito sa leeg at hiniling na mag-order ng seafood roman para sa kanya. Biglang may kumatok sa kanyang pinto, at lahat sila ay nabigla nang makita si Gangshak doon. Galit na tinawag niya si Jesok at tinanong siya kung pumunta siya doon para sa kanya. Tinanong niya ito kung paano niya natagpuan ang mga ito sa unang lugar. Pinutol sila ni Jiwoo at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya doon. At sinabi niya na narinig niya mula kay Jesok kahapon na siya nakatalo kay Suchan. Pagkatapos ay nag-aalok na makipag-sparsin sa kanya. At nagulat silang lahat. Sumabat si Jesok at sinabing kung gusto niyang labanan si Jiwoo, kailangan muna niyang ibagsak si Suchan. Ito ay magiging madali ang mga bagay-bagay.
Sinabi ni Gangshak na mayroong isang patakaran na ang puwersa na hindi maaring mag-spar ang nasa parehong grupo. Bukod pa dun hindi rin gusto ni Suchan. Samantala, ang mentor ni Jiwoo na si Kaden sa kanyang pagkakaalala ay hindi tinatanggihan ang sinumang humamon at hiniling sa kanya na magkaroon ng isang opisyal na sparring sa lalong madaling panahon. Tinawag siya ni Gangshak at sinabing nagbago na siya. Habang sina Jesok at Saban ay nagpaliwanag na si Jiwoo ang taong labis na kinahuhumalingan niya. Nagtanong si Jiwoo kung gusto niyang manatili at kumain kasama sila at ang sagot lang ni Jesok ay mag-order siya ng dagdag na mangkok ng jjajangmyeon. Habang si Woon ay gustong pigilan sila, sa kabilang banda, isang lalaki ang nag-inform kay Mr. Super Kane na inaabangan daw nila. Ang nagtatrabaho sa kanya at hindi siya ay magsisisi na kunin ang kanyang pinili. Lubos silang nasiyahan sa impormasyon. Ibinibigay nila ito at bilang kapalit ay mag-aalok sila ng ilang mga proyekto pa. Ngumiti siya at sinabing big deal talaga si Kaden at sapat na ang isang impormasyon tungkol sa kanya para makakuha ng ganoong kalaking tugon. Sa kabilang banda, uuwi si Jiwoo pagkatapos bumili ng maraming merienda para kay Mr. Kaden at sa iba pang mga pusa. Biglang may sumulpot na lalaking nakamask doon at hamarang sa dinadaanan niya. Lalagpasan na sana siya ni Jiwoo. Nang tawagin siya sa kanyang pangalan, tinanong siya ni Jiwoo kung sino siya at tinura niya na mukhang nakita niya ang tamang tao. Tinanggal niya ang maskara niya at tinanong siya tungkol kay Kaden. Kasabay nito, si Mr. Suman ay nasa kanyang silid na iniisip ang tungkol sa kanyang kapatid, na matagal na din niyang hindi nakikita. Umaasa siya na tumigil na siya sa kanyang mga masamang activity. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang lalaki sa kanyang silid at ibinalita sa kanya na nangangailangan ng kanyang atensyon ang isang kagyat na bagay. Ibinunyag niya sa amin na nakumpirma nila na may ilang high-risk na kriminal na pumasok sa bansa. At maaaring may kinalaman dito ang Bigdo, ngunit sila ay tahimik. Laking gulat niya nang marinig ang balita na may kinalaman ng Bigdo na makapasok sa bansa. He states na kagaya ng nangyari sa Climb Brothers. Nabigla siya at nagtataka kung bakit hanggang dito ay inaabot ni Mr. Super Kane Super ang sitwasyon. Siya ay bumangon at nagtanong kung kinikilala niya, kung sino sila. At siya ay nag-replic na ito ay tumatagal ng ilang oras habang sinusubukan nilang malaman ito sa likod ng chairman. At isang bagay na sigurado sila ay mas mabisyo sila kaysa sa mga kapatid na clan. Sa kabilang banda, si Jiwoo ay nakaharap sa misteryo, tao, at nagtataka kung sino ang lalaking ito at kung paano niya nalaman ang tungkol sa relasyon nila ni Mr. Kaden. Muli niya itong tinawag at tinanong kung saan si Kaden at ayon kay Jiwoo. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Hiniling niya sa kanya na huwag makipaglaro sa kanya, ngunit alam niyang siya apprentice ni Kaden. Sinubukan ni Jiwoo na tumakas mula roon, ngunit nahaharangan niya siya, at tinanong kung sinusubukan niyang tumakas. Sinuntok niya ng buo si Jiwoo, at bumagsak sa lupa, habang ang kanyang paggamot ay nahuhulog sa kanya. Lumapit sa kanya ang lalaki at sinabing alam niyang napakabilis ng kanyang kapangyarihan, at maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon kung alam niya kung ano ang kanyang kapangyarihan, ngunit ngayong alam niyang naaalala na niya. Muling bumangon si Jiwoo at sinubukan siyang sipain, ngunit hinwokan niya ang kanyang sapatos at itinulak siya palayo. Sinusubukan ni Jiwoo na gumamit ng maraming pag-atake, ngunit hindi gumana sa kanya ang kanyang kapangyarihan at hindi tumutugma sa kanya ang kanyang bilis o lakas. Iniisip niya na kaya niyang magtipid para makatipid ng enerhiya at kailangan niyang ibigay ang kanyang pinakamahusay na pagbaril sa isang ito. Sinubukan niya itong suntukin gamit ang kanyang dekorienteng ugali, ngunit muli niya itong sinuntok at sinabing siya ay isang pagkabigo para maging Kaden's apprentice. Tinikom ang kanyang kamay, hinawakan si Jiwoo sa kanyang leeg, at tanungin siya sa huling pagkakataon kung nasaan si Kaden. Hindi siya sinasagot ni Jiwoo kaya mas napahigpit ang hawak niya sa leeg niya. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya alam ang tungkol kay Kaden. Sa oras na ito, sinuntok niya si Jiwoo at nasira ang kanyang kaibuturan dito at siya ay naging seryoso. Pagkatapos ay lumipat siya roon, dala si Jiwoo at dinala siya sa isa pang lalaki na naghihintay sa kanila. Tinanong niya si Omnium tungkol sa nangyari at tinanong kung apprentice ni Kaden ang batang ito. Nang makitang nahanap na niya siya ay nangangahulugan na ang impormasyong binili niya ay base sa pagkakahalaga ng presyo at tinanong niya kung bakit niya ito dinala doon. Siya ay tumugon na kung panatilihin nila si Jiwoo doon, pagkatapos si Kaden ay dapat ipakita para sa kanya. Ngunit sinabi ng lalaki na si Kadek na alam ba niyang gagawa ng hakbang para lamang sa isang apprentice.
Gayunpaman, ang kailangan lang nila ay para lumabas si Kaden at humarap sa kanila, at tiyak na nasaktan siya, kaya kailangan nilang hanapin siya bago siya gumaling. At kung namimiss nila siya ngayon, maaaring hindi na sila makakuha ng isa pang pagkakataon na tugisin siya. Sa kabilang panig, si Kaden ay nagising at iniisip kung nasa bahay na ba si Jiwoo. Iniisip niyang lumabas siya para lang kumuha ng merienda at iniisip kung bakit ang tagal niya. Nag-text siya kung nasaan siya at kung ano ang dahilan at nagtagal siya, ngunit wala siyang natanggap na tugon. 20 minuto na ang nakakalipas mula nang hindi siya sumagot at lumabas siya para hanapin siya. Dahil nag-aalala siya tungkol sa kanya, sinusuri niya ang ospital ng hayop, ngunit wala siya roon, at nag-aalala siya ngayon sa kanya. Iniisip na sasabihin niya sa kanya kung siya ay tumatakbo ng huli. Siya ay nagtataka kung siya ay nasabit na naman sa isa pang problema, ngunit walang palatandaan ang isang away sa kanyang ruta. Iniisip niya na baka nagkasalisi ang isa't isa sa daan kaya dapat na siyang umuwi at suriin, ngunit hindi pa din niya nahanap sa bahay. Sa kabilang banda, si Jiwoo ay nagiging conscious, nagtataka kung nasaan siya at naaalala niya na may umatake sa kanya. Lumapit sa kanya ang isa pang lalaki at tinanong kung gising na siya. Dapat daw magsimula kapag nagising na siya. Muli niya itong tinanong tungkol kay Kaden at si Jiwoo ay muling tumanggi tungkol kay Kaden. Sinabi niya na sisimulan niyang baliin ang lahat ng kanyang mga buto ng paisa-isa, at pagkatapos nito ay dudurugin niya ang kanyang kalamnan at ligamento gamit ang kanyang kakayahan upang maramdaman niya ang bawat sakit. Tumingin siya sa kanyang mga mata at sinabing, karamihan sa mga gumising ay binabaybay ang lahat ng nalalaman nila kapag nasa kalahati na siya, at iniisip niya kung kailan siya bibilis. Pagkaraan ng ilang oras, sinimulan niyang baliin ang kanyang mga buto at sinabing siya ay naninindigan ng mas mahusay kaysa sa naisip niya at ayon sa impormasyong mayroon sila nito. Matagal nang nalaman ni Rikais na away Ken Swan at namuhay ng normal hanggang noon. Kaya hindi niya inaasahan na itikom niya ang bibig niya. Kahit na ang isa sa kanyang mga braso ay naging ganap na crush, binibigyan niya siya ng pahinga at sinabing kakailanganin niya ng ilang oras. Sabi niya bibigyan niya siya ng ulo. At ang isa pa niyang braso ay kasunod. At ito ay magiging higit na maskate para sa kung ano ang kanyang pinagdaanan, dahil unti-unti niyang dinudurog ang kanyang braso. Bulalas niya kailangan niyang sabihin sa kanya ang dalawang bagay kung nasaan si Kaden, at kung nasaan man si Kaden, nasa mabuti man o masamang kalagayan. Pagkatapos ay iniwanan siya, may gusto siyang gawin, at naisip ni Jiwoo kung ito ba ang ibig sabihin ni Jiyang na panganib. Nabanggit ni Jiyang na delikado si Kaden, na sinang-ayunan ni Hayek para sa kanyan bilang apprentice ni Kaden. Sinabi rin sa kanya ni Kaden na maaaring ilagay sa linya ang kanyang buhay kapag nalaman ng mga tao na siya ay kanyang apprentice. Sinabi rin niya sa kanya na walang magandang idudulot dito. Tinatawagan siya ni Omnion at sinabing mas mabuting sabihin niya sa kanila dahil mamamatay pa rin siya. Ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay ang mamatay ng painless death o mamatay ng masakit. At si Jiwoo ay tumugon na kung mamamatay siya para sa iba ay katutuwa niya kesa mamatay ng makasarili. Nagulat si Omnium sa kanyang sagot at lumitaw ang kanyang kasama, ngunit natatakot si Jiwoo na makita siya. Tinanong niya kung wala siyang clue na babalik siya kaagad at ang sabi, ang mga tao ay karaniwang nahihirapang tanggapin ang kanyang pagpapahirap. Nang bigyan niya sila ng maling pag-asa na magkaroon ng mahabang pahinga, hiniling niya sa kanya na bumalik sa kanyang pagpapahirap at sinimulan siyang pahirapan muli. Sa kabilang banda, pumunta si Kaden kay Jang sa kanyang anyo ng tao at ipaalam sa kanya na nawawala si Jiwoo. Sinabi niya sa kanya kung hindi niya nakita siya, pagkatapos niyang lumabas upang kumuha ng merienda para sa mga pusa, at narinig niya ang masama mula sa kanya. Samantalang si Hayek na nandoon at sinabing, hindi rin alam ng ibang mga bata kung saan si Jiwoo, at hindi pa nila siya naabutan simula umaga. Nag-aalala silang lahat sa kanya at bumangon si Kaden at sinabing aalis siya. Binigyan siya ni Jiyang ng isang mobile phone at sinabing makikipag-ugnayan sila kapag nakakuha sila ng anumang mga lead kay Jiwoo. Kinuha niya ang telepono at lumabas. Kahit na si Hayek ay tinanong kung may ideya siya kung nasaan si Jiwoo ngayon. Inutusan niya itong hanapin si Jiwoo sa lahat ng paraan. At siya ay umais kaagad. Hinahanap siya ni Kaden at iniisip na siya ay hanggal na maniwala na makakasama niya ang kanyang mga kaibigan at na dapat siyang manatili sa kanyang mga daliri. Baka masanay na siya sa peacemaker life na ito. Dumaan siya sa lugar na ito kahapon, at iniisip kung may umatake kay Jiwoo doon, dapat may pangtanggal sila ng mga bakas.
Ginagamit niya ang kanyang Awaken's energy para tingnan kung mayroong anumang senyales ng pagtutol sa mga bakas sa paligid, o kung may gumamit ng malakas na balita sa enerhiya. Sa lalong madaling panahon ay nakahanap siya ng isang bagay at rituals isang lugar kung saan may isang tao na gumagamit ng isang Awaken na kapangyarihan mula sa hitsura nito. Isa itong skills na ginamit ng mga assassin upang masakop ang kanilang pag-atake. Kasabay nito, ang lalaki ay pinahirapan si Jiwoo at tinanong kung hindi siya nasaktan at hindi niya napagtanto na siya mismo ang makakayanan ng sakit, kaya't naisip niya kung gaano kahalaga ito para sa isang batang tulad niya. Hiniling niya sa kanya na makipagkasundo sa kanya at hilingin sa kanya na sabihin sa kanya ang isang bagay lamang at gagawin niya. Nire-review niya na ang gusto lang niya ay cadence force control at sigurado siyang hindi niya ito tinuruan ng property kahit na apprentice niya ito. Sa madaling salita, ang alam niya ay kung siya ay isang mahinang bersyon lamang ng kanyang kontrol sa puwersa, hindi niya kailangang makaramdam ng masama tungkol sa pagsasabi nito. Iginiit ni Jiwoo hindi niya kailanman sasabihin sa kanya na ang kontrolado ng puwersa ay ang ibig sabihin ni Mr. Cadence sa kanya, at ang kahulugan nito ay ang mundo para sa kanya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mawala ito, at sasabihin niya sa lahat ang tungkol dito. Ang lalaki ay nakakuha ng mga pananalaki at sinampal siya sa lupa. Tinamaan niya ang kanyang ulo sa lupa at nabasag ito at paulit-ulit silang hinampes. Samantala, si Omian ay lumabas ay naroon at sabihin sa kanya na nandoon si Kaden. Layunin niyang iwan ang bakas sa lugar kung saan niya tinawag ang bata, na nag-aalerto din sa kanya kapag may nakatuklas rito. Bumangon siya at sinabing maghanda na sila para sa kanyang pagsalubong. At ang pag-iisip ni Jiwoo ay nasa kanyang pinakamahusay na anyo, at ito ay maaaring mapanganib para sa kanya. Tinanong niya si Omnium kung dapat nilang gamitin ang bata. Gayunpaman, nagulat sila nang makita si Mr. Zuma na pumunta doon at nagtanong sa isa't isa tungkol sa kung sino siya. Ang reply niya ay hindi ang taong ito ang nag-activate ng bakas na iniwan niya. At kung ito nga, hindi siya makakapag-fry doon ng ganito kabilis. Sa pagkabigla ni Suman upang makita ang kalagayan ni Jiwoo. At tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit nila kidnap si Jiwoo mula sa lahat ng mga tao. Tinanong niya ang mga ito, galit na galit kung alam nila kung ano ang impyerno na ginawa nila habang sila ay panoorin mo na lang ng sorpresa. Sa kabilang banda si Ji Yang ay nasa opisina nang nagmamadali si Hayek na sabihin na nakatanggap sila ng mensahe mula kay Mr. Suman King at ibinigay ang address na ipinadala niya sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, inilabas ni Mr. Suman ang kanyang nagising na enerhiya na nakakagambala sa kanilang kapasidad sa lupa. Gumawa siya ng espesyal na isolation sa paligid nila. At sinabi ni Omnium na nararamdaman niya na napakalakas ng lalaki. Sinubukan ng lalaki na atakihin siya at sinabing handa na siyang makipaglaban pagdating kay Kaden, ngunit ang lalaking ito ay nakagambala sa kanila. Si Mr. Suman ay nakatayo sa kanyang lugar at na-defuse ang kanyang pag-atake gamit lamang ang kanyang mga kamay sa oras ng kahulugan. Mula sa gilid si Omnium ay lumabas. At sabay silang aatake sa kanya ng dalawa. Gayunpaman, inilabas niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga ito pabalik ng magkasama. Napaatras sila pabalik at na-stabilize ang mga sarili. Pareho silang nakakakita ng gulat. At tinanong niya sila kung sino siya sa mundo at kung paano niya sila itinulak palayo. Sinabi sa kanya ni Omni na gumagamit siya ng gravitational field, ibig sabihin siya ay Suman King, ang vice chairman ng Big Do. Nagulat siya at nagtanong kung paano naging malakas ang isang vice chairman ng naturang no-name group. Sinabi ni Omnium na kailangan nilang sumakay sa kanya bago dumating si Kaden at dumating doon sa lalong madaling panahon, at mga bagay ay maaaring mapanganib para kay Jiwoo. Kung lalaban siya, sila doon, kaya't siya'y bumangon at ginawang isang maninira ang lugar. Sinusubukan nilang isave ang mga sarili, at nabigla nang makita na itinumba niya ang gusali upang kunin ang bata sa unang lugar. Mga bagay na kaya ni Suman. Nagpasalamat si Suman na napakahalaga na buo parent hugis ni Jiwoo kaysa sa inaakala niya. At tinanong niya sila kung ano ang ginawa nila sa batang nagising nila minsan at tinanong sila kung nahihiya sila sa kanila. Muli silang tumalon upang salakayin siya, ngunit si Suman ay gumagalaw mula sa kanyang kinalalagyan at iniwasan ang kanilang pag-atake. Sinusubukan niyang salakayin ng Omnium habang sinasamantala ng isa ang sitwasyon at sinubukan siyang atakihin muli. Ngunit tumugon siya sa oras at sinasalungat siya. Pinabagsak niya siya sa lupa gamit ang kanyang gravitational energy, ngunit si Amnian ay lumitaw mula sa kabilang panig at inaatake siya. Iniisip ang mga bagay ni Suman.
Nakakalito na harapin ang dalawa ng sabay-sabay at kailangan niyang protektahan si Jiwoo. At the same